Tahimik ang gabi sa nayon. Hanggang sa bumukas ang pinto ng maliit na klinika. Ang tunog ng bisagra ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan, isang uri ng babala. Pumasok ang isang lalaking may sunog sa balat ang mga braso, bitbit ang tali ng isang German Shepherd na halos hindi na makalakad. Bumagsak ang mga mata ng lahat sa aso, pawisan, nanginginig at halatang nawalan na ng lakas. Dok, tulungan mo siya. Hindi ito normal, halos hindi na marinig ang boses ng magsasaka. Si Elias. Ang mga mata niya ay punang takot. Buong gabi siyang hindi mapakali. Tapos parang nanghihina na siya. Hindi na ito tulad ng dati. Tumigil ang pag-uusap sa buong klinika. Lahat ay kumilos. Si Earl Harris, ang veterinaryong may mapagkalinang kamay at walang palya sa 20 taon, ay agad lumapit. Hindi na niya kailangan pang tanungin. Isang tingin sa aso at alam niyang hindi ito magiging ordinaryong gabi. Ilapag natin siya sa mesa. Dahan-dahan lang, utos ni F. Harris habang inilalatag ng mga nurse ang tuwalya, pinapainit ang ilaw at pinipihit ang mga instrumento. Umungol ng mahina ang German Shepherd habang inihihiga siya. Tumitig siya kay Elias, parang humihingi ng tulong. Ang pawis sa noo ni Elias ay bumagsak sa mesa. Huwag kang bibitaw, Luna. Nandito na tayo. Siya ba'y manganganak ngayon? Tanong ng isang bagitong nurse, medyo kabado. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sagot ni S.A. Harris habang pinapakinggan ang pintig ng puso ni Luna gamit ang stethoscope. Pero hindi ito simpleng panganganak. Masyadong mahina ang pulso niya. Masyado ring mabilis. At tingnan niyo ang tiyan, kumikilos nga ang mga tuta, pero parang may mali. Sa labas ng bintana, may ilang tao nang nag-usyoso. Sa ganitong kaliit na baryo, isang kabayong nawawala lang ay pwede nang gawing alamat. Ganoon din kapag may hayop na naghihingalo. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pag-air ni Luna. Tumitigil ang lahat tuwing naririnig ang kanyang ungol. Pinigan ng tensyon ang hangin. Walang nagsasalita. Isang nurse ang napalunok habang hawak ang sterilized scissors. Handa na tayo, sabi ni S.A. Harris, bagamat ramdam ang kaba sa tinig niya. Lumipas ang ilang minuto. Walang sumisigaw, walang kumikilos ng hindi kinakailangan. Ang oras ay tila bumagal. Hanggang, Dok, sigaw ng nurse. Lumabas na. Isang maliit, basang katawan ang dumausdos mula sa ina. Agad itong sinalubong ng mga kamay ni S.A. Harris. Nilinis ang daanan ng hininga. Pinunasan. Ngunit hindi agad umiyak ang tuta. Tumigil ang mundo ng ilang segundo. Pilit niyang hinimas. Pinigan ng kaunti. At saka isang mahinang iyak. May tunog, bulong ng nurse. Buhay. Pero si Earl Harris? Hindi gumalaw. Hindi ngumiti. Hindi sumagot. Nanlaki ang mga mata niya. Tumigas ang mga balikat. Tinignan niya ang tuta na parang may nakita siyang hindi dapat makita. Dok, tanong ni Elias, lumapit, nanginginig. Ano nang anong nangyari? Hindi agad sumagot si Earl Harris. Tumitig lang siya sa maliit na tuta na hawak niya, malambot, nanginginig, at may balat na parang hindi buo. May parte ng katawan nitong wala pang balahibo, parang hindi pa handa lumabas sa mundo. Sinundan ng pangalawa. Mas maliit. Mas payat. At mas kakaiba. Si Elias ay hindi na nakapagsalita. Nakita niya ang ekspresyon ni A. Harris, at sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi sa paraang takot sa hayop o takot sa pagkatalo. Kundi takot na hindi mo alam kung ano nang dapat gawin. Anong nangyayari sa mga anak niya? Tanong niya, halos pabulong. Walang sumagot. At isang Philip na hindi nagsasara dahil isa-isa, ang mga tuta ay lumalabas. Isa-isa silang may itsurang hindi katulad ng inaasahan. At habang pinupunasan ng mga nurse ang mga bagong silang, pabulong silang nag-uusap. Parang wala sa panahon. Parang hindi tapos din. Mukha bang ganito talaga sila? Ang bawat tanong ay walang sagot. Si Earl Harris, na dating palaging may kasagutan, ay ngayon ay tahimik. Si Elias, nanginginig na ang tuhod, ay yakap-yakap ang ulo ng kanyang aso. Huwag kang bibitaw, Luna, anya, umiiyak. Huwag mo akong iwan. Tumahimik ang buong silid. Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw, wala nang atrasan.
Mainit na tuwalya, bilis, sabi ni A.C. Harris, bahagyang nanginginig ang tinig habang pinipilit ang sarili niyang huwag magpakita ng alinlangan. Pero nakita siya ni Elias. Nakita niya kung paanong bahagyang nanigas ang katawan ng veterinaryo nang unang dumampi ang kanyang mga kamay sa bagong silang na tuta. At hindi ito ang una. Isa na itong veterinaryong kilala sa pagiging kalmado kahit sa pinakamatinding kaso. Pero mayong gabi, iba ang kilos niya. Mayroong hindi sinasabi. "Dok," bulong ni Elias habang inabot ang saging tuwalya mula sa gilid. "Sabihin mo sa akin anong nangyayari." "Hindi pa oras para alalahanin yan," sagot ni A. Harris, tinatapik ang balikat ng magsasaka. "Kailangan kong tumutok kay Luna." Pero malinaw sa boses niya, pilit. Hindi galing sa kumpiyansa. Galing sa takot. Habang pinupunasan ng isang nurse ang ikalawang tuta, narinig nilang muli ang pag-ungol ni Luna. Isang matalim, gutom na iyak ang sumunod. Isa pang tuta. Mas mabilis ang paglabas ngayon. "May sumusunod na ulit," sabi ng nurse. "Ilabas ang dropper, painitin ang gatas formula. Maghanda ng extra incubator box," utos ni A. Harris, sabay silip sa bintana. Sa labas, may mga anino na. Mga mukha ng kapitbahay, ilang bata, mga nanay. Ilan ay may lantern ng hawak. Hindi sila makapasok pero naririnig nila ang mga ungol. Ang mga bulungan. At ang mga iyak. May narinig akong sabi nila, may ipinanganak na halimaw daw, bulong ng isang binatilyo sa labas. "Huwag kang mag-imbento." "Pero bakit nga kaya ganyan ang itsura ng mga tuta?" sagot ng isa. Napatigil si Elias sa pagkakadinig niyon. Lumapit siya sa pinto, sumilip sa maliit na bintana, at nakita ang mga kapitbahay. Hindi niya kailangan marinig ang buo. Alam niya. Ang mga bulong ay mabilis. At mapanganib. Sa loob, isa na namang tuta ang lumabas. Mas mabagal. Mas mahina. At si A.R. Harris, sa halip na agad kumilos, ay tila natulala. "Dok," tanong ng nurse. Napabalikwas siya, halos nahulog ang stethoscope. "Pasensya na, napagod lang ako." Pero hindi siya pagod. Natatakot siya. Lumitaw ang isang detalye sa tuta. Isa sa mga paa nito ay nakabaluktot ng parang mali ang pagkakaayos. Isa pa'y tila mas maliit kaysa sa dapat. Ang balat, manipis. Ang mata, nakasara kahit dapat ay kusa na itong bumubuka. "Premature?" tanong ng isang nurse habang dahan-dahang hinahaplos ang bagong silang. "Pero Dok, hindi ba't on time naman ang due niya?" Sabi ni Elias, sinimulan niya ang pagbibilang noong 1 buwan pa lang ang tiyan. Sagot ni A. Harris, malamig ang boses. Tama ang bilang. Ilang segundo ng katahimikan. Naramdaman ng lahat ang bigat niyon. "Luna, lumaban ka," bulong ni Elias habang hinahaplos ang ulo ng kanyang aso. Si Luna ay halos hindi na gumagalaw. Ang mga mata niya ay halos nakapikit at tuwing may lalabas na panibagong anak, halos mapatid ang hininga niya. "Dalawa pa ang nadarama ko," bulong ni A. Harris habang marahang hinihipo ang tiyan ng aso. "Isa lang ang normal. Isa hindi ko pa matukoy." Biglang nagring ang telepono ng klinika. Isa sa mga nurse ang sumagot pero ibinaba agad. Mga taga-barangay. Nagtatanong kung anong nangyayari rito. May narinig na daw sila. "Isarado ang blinds," sabi ni A. Harris. "Ayokong makita nila ang mga tuta." Pero huli na. Isa sa mga kapitbahay ay umakyat sa bangketa, sumilip sa bintana, at kahit saglit lang iyon, sapat na para masilip ang loob. Sa labas, parang apoy na kumalat ang usapan. May ipinanganak na may balat na parang sa palaka. Ano daw? May buntot na kakaiba. Wala daw balahibo yung isa. Ang loob ng klinika ay naging isla ng tensyon. Isang mundo sa pagitan ng agham at takot. At habang patuloy ang labor, ang bawat tuta na lumalabas ay tila lalo pang nagpapabigat ng misteryo. May isa na may balat na parang plastik, sobrang manipis. May isa na halos walang tunog sa iyak. May isa na parang hindi marunong huminga sa simula. Sa lahat ng panganganak na nasaksihan ko bulong ni A. Harris habang pinapainit ang isa sa mga inkubator. Wala pa akong ganito. Kahit minsan. Sigurado ka bang walang nakain si Luna? Walang nakalalasong kemikal, wala siyang iniinom na hindi dapat, tanong ng nurse. Sigurado, sagot ni Elias. Walang iba kundi normal na pagkain ng aso. Tubig.
Gatas paminsan-minsan. Hindi ko siya pinababayaan. Tumingin si A.I. Harris sa kanya. Hindi ko sinisisi. Pero kailangang malaman natin kung may iba pa. Doc, bulong ni Elias, lumuhod sa tabi ng aso. Sabihin mo sa akin. Huwag mo na akong pagtakpan. Anong meron sa mga anak niya? Ang sagot ni A.C. Harris ay isang malalim na buntong hininga. Hindi pa ngayon. Hindi pa pwede. Hindi pa kumpleto ang larawan. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang sagot na gustong lumabas, ngunit hindi pa dapat marinig. Tapusin muna natin ito, sagot niya. Isang anak pa. Tapos saka na tayo mag-usap. Nagkaroon ng tahimik na kasunduan sa loob ng klinika. Walang magsasalita tungkol sa itsura ng mga tuta. Hindi muna ngayon. Hindi habang may buhay na nakasalalay. At dumating ang huling anak. Mas malaki ito. Mas buo. Mas normal. Nagtaka si A.I. Harris. Parang ito ang pinaka-stable sa lahat, bulong niya. Ito, baka may laban. Ang nurse ay numiti kahit sandali. At least isa, Doc. May isa tayong pag-asa. Ngunit si Elias ay nakatingin pa rin sa buong hanay ng mga nakahilerang tuta. May basang tuwalya. May mga naka-inkubator. May iba ay hindi pa rin gumagalaw maliban sa mahinang paghinga. Para silang galing sa ibang mundo, sabi niya, halos hindi marinig. Tumalikod si A.C. Harris, pumunta sa sulok, at pinunasan ang noo gamit ang likod ng kamay. Napabuntong hininga siya, mahaba, mabigat. At mahina, halos hindi marinig, bumulong siya. Hindi dapat ito nangyari. Hindi pa man sumisikat ang araw, may bulong-bulungan ng gumagapang sa buong baryo. Mula sa karinderya sa kanto hanggang sa tindahan ng bigas ni Aling Mara, iisa ang usapan, may nangyari sa aso ni Elias. Anak daw ng demonyo ang ipinanganak, bulong ng isa, hawak ang sako ng asin. Nakita raw ni Doc Harris yung una, tumigil sa paghinga sa takot. Hindi yun normal, Song. May something malas yan. Ganito kabilis kumalat ang takot sa maliit na lugar na sanay sa katahimikan. Isang huni ng uwak lang pwede nang gawing alamat. Kaya ang mga kakaibang tuta na ipinanganak kay Luna. Para bang sinalubong nila ang isang sumpa. Sa loob ng klinika, hindi pa rin bumababa ang tensyon. 3 na ang lumabas, Doc, sabi ng nurse, bahagyang nanginginig. Lahat parang kulang. Si Elias, nakaupo sa sulok, palad sa noo, halos hindi na humihinga ng normal. Tila ba bawat bagong huni ng kanyang aso ay isa na namang sibat sa puso niya. Hindi ko to kayang panoorin, bulong niya, pero hindi siya umaalis. Hindi niya magawang talikuran si Luna. Isa pa, sabay angat ng mata ni A.C. Harris habang sinusuri ang tuta. Isa pa ang parating. Hindi ba pwedeng itigil muna, Dos? Halos pakiusap ni Elias. Wala na siyang lakas. Hindi natin pwedeng pigilan ang kalikasan, Elias, sagot ng veterinaryo, kahit ramdam mo sa boses niya na may lungkot, may takot, may kabiguan. Pumasok si Nurse Paula, pawis na pawis. May mga tao sa labas. Dumarami sila. Napatingin si Elias sa bintana. Tama nga. May mga aninong nagkukumpulan. May ilan pang may dalang ilaw. Nagtitinginan. Bumubulong. Ang iba'y parang may dalang panalangin. Ang iba'y parang may dalang panghuhusga. Naramdaman ni Elias ang hapdi sa sikmura. Hindi dahil sa gutom. Kundi dahil alam niyang may mga matang hindi lang nanonood, kundi humuhusga. Parang may mga bibig na nagdedesisyon na namali ang lahat ng ito. Luna, huwag kang bibitaw, bulong niya habang kinakalong ang ulo ng aso. Kung mawawala ka, hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Nagpakawala ng mahinang ungol si Luna. Isa pang tuta ang dumausdos. Si A.I. Harris ang sumalo, at kahit siya ay hindi na kayang itago ang pag-alala. Iba na talaga to, bulong ng nurse kay Paula. Parang hindi mga tuta. Parang premature na tao. Tumigil ka, sagot ni Paula, pero halatang takot din siya. Ang mga tuta. Maninipis ang balat. Kakaunti ang balahibo. Ang iba'y may paa na parang may kulang sa buto. Ang isa, hindi maibuka ng maayos ang bibig. Isa, hindi na gumalaw pagkalabas. Pero ang pinakamasakit, bawat isa buhay. Mahina pero lumalaban. Parang sinasadyang ipanganak kahit hindi handa. Doc, mahina ang tinig ni Elias. Ano ba talaga tong mga to? Tahimik si A.I. Harris.
Inilapag ang tuta sa kumot. Hindi sumagot. Doc. Mas malakas na. Ano ba to? Humugot ng malalim na hininga ang veterinaryo. Pero bago pa siya makasagot, sumigaw si Paula, isa pa po. May isa pa pong sumusunod. Muling bumalik si E. Harris sa mesa. Isa na namang pawisang katawan. Isa pang tuta na mukhang kulang sa hininga, sa balat, sa panahon. Habang patuloy ang takot sa loob, mas sumisigaw ito sa labas. Ang mga tao, bumubulong. Ang ilan, lumalapit sa bintana. Ang iba, nagtataas ng krus. May isang matandang babae na sumigaw ng, alisin ang hayop. Hindi yan normal. Bumangon si Elias, galit. Wala kayong alam, sigaw niya sa labas. Ito ang pamilya ko. Ngunit ang salita niya ay nilamon ng ingay. Mula sa takot, naging tsismis. Mula sa tsismis, naging kahihiyan. Sa loob, si Luna ay halos hindi na makahinga. Ang mga tuta ay nagsisiksikan sa kumot, mahihina ang iyak pero buhay. Ang tensyon ay hindi na lang takot. Isa na itong kabiguan. Pagod. Pagsuko. Hanggang sa tuluyang nanahimik si Elias. Yumuko. Tinakpan ang mukha. Humagulgol. Walang sinumang gumalaw. Kahit si E. Harris ay hindi makalapit. Isang saglit lang. Pero sapat para mapansin ng lahat na humina na ang paghinga ni Luna. Halos wala na. Napaatras si Elias. Napasigaw, Doc. Mabilis si E. Harris. Pumunta sa may ulo ng aso. Sinanyasan ng staff. Kumuha ng oxygen, pampalakas, lahat ng kaya pa nilang gawin. Pero halata sa mata niya. Hindi na ito kaya ng katawan ni Luna. Doc. Wag. Wag siya, sigaw ni Elias. Wala pa ring sagot. Hanggang sa tumayo si E. Harris. Tumalikod sa mesa. At sa tinig na halos hindi marinig pero bumaon sa lahat ng naroroon, sinabi niya. Kapag nagpatuloy ito, hindi na siya aabot. Ilabas ang warm lamps. Bilisan niyo, sigaw ni E. Harris habang pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na ito ang tahimik na klinika ng baryo, isa na itong larangan ng digmaan. At sa gitna nito, ang buhay ng isang ina at ng kanyang mga anak. Maglagay ng mga basang kumot sa ilalim ng ilaw. Huwag masyadong mainit. Baka masunog ang balat nila, sunod-sunod ang utos niya habang tinatanggap ang ikawalong tuta mula sa katawan ni Luna. Ang ilan sa mga nurse ay halos madulas sa bilis ng kilos. Si Nurse Paula, pawis na pawis, naglagay ng maliit na kahon sa isang sulok at pinun ito ng mga tuwalya, parang makeshift incubator. Ang iba na may naghahanda ng mga eyedropper na puno ng gatas, gatas na pinainit ng tama, sapat para sa mga nilalang na mas maliit pa sa palad. Si Elias, kahit nanginginig ay nagpilit tumulong. Lumapit siya kay E. Harris at humawak sa isa sa mga tuta. Ako na dito, anya, ngunit agad siyang kinabig ni E. Harris. Dahan-dahan, Elias. Napakanipis pa ng balat nila. Pag nasobrahan sa pressure, pwedeng mapinsala ang baga. Umatras siya, halos mamilipit sa hiya. Gusto ko lang makatulong. Tiningnan siya ni E. Harris, medyo lumambot ang boses. Alam kong gusto mo. Pero sa ngayon, mas makakatulong ka kung babantayan mo si Luna. Agad siyang bumalik sa tabi ng kanyang aso. Si Luna ay halos hindi na gumagalaw. Tanging mga mata na lang ang nagsasabi na naroroon pa siya, pilit pang lumalaban, kahit halos wala nang natitirang lakas. Bantayan mo ako, Luna. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Elias. Samantala, ang mga tuta ay isa-isang sinusuri, nililinis ang mga daanan ng hangin, pinupunasan ng malinis at mainit na tela. May ilan na hindi agad humihinga. Si E. Harris ay paulit-ulit na hinihimas ang kanilang dibdib, pinipilit ang unang hinga. Isang tuta ang hindi gumagalaw. Si Paula ang may hawak. Wala pa rin, Doc, halos wala na ring boses si Paula. Message. Huwag titigil. May chance pa. Inikot ni E. Harris ang tingin. Isang kahon. 4 na tuta. 2 umiiyak na mahinang parang huni. Isa, parang natutulog. Isa walang tunog. Pero gumagalaw ang dibdib. Mahina pero gumagalaw. Okay, bulong niya. Iba-iba sila ng response. Pwede pang isalba. Lumapit si Elias, muling nagtanong, Doc, yung isa. Yung may kulubot sa likod normal ba yon?
Napatingin si A.I. Harris sa tinutukoy. Isang tuta na may hindi pantay na balahibo, tila may kulang na muscle sa likod, at ang buntot ay halos hindi gumagalaw. Hindi agad sumagot ang doktor. Tignan natin mamaya, sagot niya sa wakas, sabay takip ng tela sa tuta. Loop open. Nagpatuloy ang trabaho. Si Paula ay naglalagay ng gata sa dropper, dahan-dahang sinusubukang ipakain sa isang tuta. Buks na ang bibig. Sinisip-sip na, sigaw niya. Napatingin ang lahat. Isang hibla ng pag-asa. Si Elias ay halos mapasigaw sa tuwa, pero pinigilan ang sarili. Isa lang yan. Kailangan nating maisalba lahat, paalala ni Ace Harris, pero ang mga mata niya, kahit pagod, ay may liwanag na ulit. Biglang umungol si Luna. Isang ungol na mas mahina kaysa kanina, pero sapat para mabaling ang pansin ni Elias. Dok, gumagalaw siya ulit. Lumapit si A. Harris, pinakiramdaman ang pulso. Mabagal. Pero mas pantay kaysa kanina. Baka dahil naririnig na niya ang mga anak niya. Tumulo ang luha ni Elias. Nilapitan ang tuta na pinakamahigpit ang kapit sa buhay at hinawakan itong parang sanggol. Maliit ka man pero lumalaban ka, ano? Ang oras ay parang pumuputol-putol. Minsan mabilis, minsan parang walang katapusan. Ang bawat tuta ay may sariling laban. Ang bawat ungol, huni, o paggalaw ay isang panibagong simula ng kaba. Dok, yung pang-anim ang hininga niya, putol-putol, sabi ng isa sa mga nurse. Warm pack agad. Lagyan ng konting pressure sa dibdib. Marahan lang. Paubos na ang warm lamps natin, bulong ni Paula. Kumuha kayo ng flashlight. Takpan ng tela. Improvise, utos ni Air Harris. Ang bawat hakbang, desidido. Walang nasasayang na segundo. Isang misstep at maaaring may mawala. Pero kahit may takot, may momentum. Isa-isang tumatama ang mga desisyong tama. Mukhang mas malakas na to, sabi ng isa sa mga nurse. Tumatahol na, kahit mahina. Si Elias ay hindi na nakatingin sa labas. Wala na siyang pakialam sa mga tao sa kabilang bintana. Ang mundo niya ay narito, ang kanyang aso, ang kanyang mga tuta, at ang mga taong ayaw sumuko. Lumapit siya kay Luna, dahan-dahang hinawakan ang kanyang tenga. Wala na silang sinasabi, Luna. Wala na akong naririnig. Tayo lang ngayon. Sa sulok, si Ia Harris ay nakatingin sa isang tuta, yung kanina pa niya hindi binibitawan ng tingin. Ang isa na may kakaibang postura, tila may ibang taglay. Hindi siya nagsasalita, pero kita sa noon niya ang tanong. Hindi pa oras para itanong. Hindi pa oras para sagutin. Sa wakas, matapos ang halos 2 oras na tuloy-tuloy na trabaho, may sandaling katahimikan. Isang pahinga. Hindi pa tapos ang laban, pero may ilang hininga ng pantay. May ilang tuta ng tulog. Si Luna, tulog rin pero buhay. Mahina pero naroroon. Tumayo si Elias. Nilapitan ang kahon ng mga tuta. Isa-isa niyang tinignan. Parang ayaw niyang mawala ni isa. Hindi ko kayo bibitawan, bulong niya. Hindi ko kayo papakawalan. Lumapit si Ia Harris, tumapik sa balikat ni Elias. Lumalaban pa sila. At ikaw rin. Hindi sumagot si Elias. Pero sa kanyang mata, malinaw ang panata. Hindi ko kayo mawawala. May isang uri ng katahimikan na hindi nagpapahinga. Yung klaseng lumulunod sa loob ng isang silid, kahit papunito ng galaw. Ganoon ang gabing iyon sa klinika. Lahat ay gumagalaw, may ginagawa, may nililigtas, pero walang nagsasalita. Walang ibang tunog kundi ang malalalim na hininga, mahinang iyak ng mga tuta, at ang kaluskos ng tela sa malamig na sahig. Si Elias ay nakatayo sa tabi ng kahon, titig sa isang tuta na tila mas mahina kaysa sa iba. Ang katawan nito'y mas maliit pa kaysa sa palad niya. Ang hininga nito mabagal at marahas. Parang may sipon na malalim o gaya ng isang sanggol na pinanganak nang wala sa panahon. Dok, mahinang tawag niya. Yung isa, parang iba. Lumapit si Ia Harris, agad nilapitan ang tuta. Tiningnan ang mata. Ang likod. Pinisil ng bahagya ang gilid ng tiyan. Hindi siya agad nagsalita. Dok? Tahimik pa rin ang veterinaryo. Tinakpan niyang muli ng tela ang tuta at bumulong, mamaya natin tingnan to, marami pa tayong kailangang bantayan ngayon. Loop bukas. Nagpatuloy ang laban. Gatas pa rito, sigaw ng isa sa mga nurse.
Padala ng mainit na tubig, naubos na sa likod. Yung isa, humihina ulit. Ganitong uri ng gulo ang may layunin. Lahat ay para sa mga munting nilalang na ni hindi pa lubusang nabubuhay, pero pilit nang kumakapit sa mundo. Si Elias, hindi na muling nagtangkang hawakan ang mga tuta. Ang unang beses ay muntik nang ikasama ng isa, kaya ngayon, taan lang niya ang maliit na boteng may gatas. Nagbabantay. Nagmamasid. Parang sundalong hindi marunong magluto, pero nakatayo pa rin sa kusina, dahil alam niyang ito ang giyerang dapat niyang salihan. Naramdaman niya ang paggalaw ni Luna. Mahina. Minsan, hindi mo na alam kung buhay pa o panaginip na lang ang lahat. Luna, bulong niya, hinawakan ang pawis na ulo nito. Kung kaya mong ipaglaban sila, kaya ko rin. Muli, parang may sumagot. Isang mahinang ungol. Isang kislap sa mata. Hindi sigurado si Elias kung totoo. Pero sapat na yon. Maya-maya pa, isa sa mga nurse ang napasigaw, "Doc." Yung isa, bumigay na ang paghinga. Tumakbo agad si Air Harris. Inagaw ang tuta, binuhat, at pinindot-pindot ang dibdib nito sa tamang ritmo. Paula, countdown. 3, 2, 1. Isa pa. Huwag bibitaw. 1 segundo. 2. Hanggang sa isang mahinang iyak. Isang tunog na parang basag, pero sapat para huminga ang lahat sa silid. Salamat, bulong ni Paula habang umiiyak na hindi niya namamalayan. Maliliit na tagumpay. Pero sa ganitong laban, ang bawat hinga ay tagumpay. Sa isang sulok, may kahong may 3 tuta. Isa roon ay mas maayos na ang paggalaw, malakas sumuso, gumagapang paminsan. Si Paula ang nakabantay roon. To ang una nating survivor, sabi niya, bahagyang ngumiti. To ang leader nila. Pero sa kabilang kahon, iba ang eksena. Doon na roon ang tuta na kanina pa tinititigan ni E. Harris. Tahimik. Walang reaksyon kahit painitan. Bihirang bumuka ang bibig. Kulang sa sigla, kulang sa tunog. Pero hindi patay. Buhay pa. Maigsi lang ang hininga pero naroroon. Doc, sabi ni Paula. Yung isa sa batch Yung may liko ang paa parang hindi umuusad. Lumapit muli si E. Harris. Tinignan, pinakiramdaman. Hindi siya kumibo. Pinulot ang tuta at dinala ito sa may lamparang init. Magkakaalaman tayo mamaya, anya, tila hindi kay Paula kundi sa sarili. Ngayon, buhay muna. Lumapit si Elias. Ano na nang lagay, Doc? May 6 na humihinga. 3 malakas. 2 mahina. 1 unpredictable. Yung maliit? Tumango lang si E. Harris. May pag-asa. Hindi ko pa alam. Tahimik. Wala nang tanong. Wala ring sagot. Lumipas ang oras. Nawala ang bilang. Tanging ang takbo ng oras ay nakabatay sa hina ng mga tuta, sa init ng ilaw, sa dami ng ginamit na tela. Isa-isa, dumarating ang liwanag, konti lang. Isang tuta na muling huminga. Isa na biglang nagsip ng gatas. Isa na gumapang palapit sa ina. Yung isa, tawag ng nurse. Naghanap ng init. Lumapit sa kapatid niya. Tumawa si Elias. Matibay na kayo. Pero sa bawat tuwa, may kapalit na kaba. Dahil hindi pa tapos. Habang patuloy ang gabing ayaw matapos, habang lumalaban ang mga sanggol na tuta, habang lumuluha ang ama na walang masabing dasal, isa lang ang malinaw, lumalaban sila. Sa huling bahagi ng gabi, habang tahimik na ang lahat, habang si Luna ay mahina ngunit buhay, at ang mga tuta ay sumisipsip ng gatas, si Elias ay lumuhod sa tabi ng kahon. Inisa-isa niya ang pagtingin sa bawat isa. Pinagmasdan ang paggalaw ng dibdib. Pinakiramdaman ang init ng kanilang katawan. Tapos ay bumulong siya. Hindi para sa kanila. Hindi para sa iba. Para sa sarili niya. Hindi ko kayo mawawala. Umaga na. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa loob ng klinika, tinatamaan ang mga kahon na may munting huni at galaw. Sa loob ng bawat tela, may mga buhay na pilit pa rin kumakapit, mga katawan na parang sinulid sa nipis, pero may lakas na hindi inaasahan. Si Elias ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, hawak ang tasa ng malamig ng kape na hindi niya nagalaw mula kagabi. Namumugto ang mata. Hindi na niya alam kung ilang oras siyang gising. Pero alam niyang hindi pa siya pwedeng bumitaw.
Lumapit si A.R. Harris, tahimik. May bitbit na clipboard. Hindi ito yung tipikal niyang kilos, ngayon, parang may dinadalang bigat na hindi kayang itapon kahit saan. Elias, mahinang sabi niya. Tumingin ang magsasaka, baka sa mukha ang pagod pero buo pa rin ang loob. Kamusta sila? Umupo si A.R. Harris sa harap niya. Hindi agad sumagot. Doc, ulit ni Elias, kinabahan. May problema ba? Huminga ng malalim ang veterinaryo bago nagsalita. Elias, kailangan na nating mag-usap. Tungkol sa mga tuta. Sa totoo lang. Tumahimik ang buong paligid. Wala kang maririnig kundi ang mahihinang tunog ng mga munting hininga. Nung una kong nakita yung unang lumabas akala ko, premature lang. Mahina, payat, walang balahibo sa ilang parte ng katawan, normal yan minsan kung napaaga ang panganak. Pero hindi pa siya due, di ba? Singit ni Elias. Sa bilang ko, kulang pa ng halos 1 linggo. Tumango si A.R. Harris. Yun ang unang dahilan kung bakit ako kinabahan. Hindi pa yon ang lahat? Hindi. Tumigil siya, saka muling nagsalita, mabagal pero malinaw. Elias, ang nakita ko sa mga tuta mo ay hindi simpleng pagka-premature. May ilan na may deformidad. Yung isa, baluktot ang paa. Yung isa, may problema sa baga, kaya minsan parang humihinto ang hinga. Yung balat nila, manipis, parang hindi pa buo. At may isa na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano pa humihinga. Nabigla si Elias. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang natuyuan ng laway ang lalamunan. Dok, ibig mong sabihin may sakit sila? Hindi ko alam kung sakit o komplikasyon sa pagbubuntis. Pwedeng epekto ng impeksyon. Pwedeng may nainom o nakain si Luna habang buntis. Pwedeng stress. Napahawak sa noo si Elias, halos mapasigaw. Pero inalagaan ko siya, Dok. Pinakain ko ng maayos. Hindi ko siya pinabayaan kahit kailan. Alam ko. Tumango si A.R. Harris. Wala kang kasalanan. Minsan, kahit anong pag-iingat, may mga bagay talagang hindi natin nakikita. Hindi natin kontrolado. Pero hindi matanggap agad ni Elias. Tumayo siya. Naglakad paikot. Napapikit. Lahat ng ito tapos sasabihin mong baka hindi sila tumagal. Hindi sumagot si A.R. Harris. Tiningnan lang niya ang mga tuta, may kumikilos, may nakapikit lang, may humihinga ng hirap. Bawat isa may bitbit na tanong. Sabihin mo na, Doc. Gaano kalala talaga? Elias, bumuntong hininga siya. Tapat ako. Hindi ko alam kung lahat sila ay mabubuhay. Ang ganitong kondisyon kahit isa, baka may hindi umabot ng 1 linggo. Baka mas maaga pa. Muling nanahimik ang silid. Tumingin si Elias kay Luna. Tulog pa rin, mahina pero andoon pa. Tapos tumingin siya sa kahon. Sa bawat tuta. Sa bawat hininga na parang sinasayaw ang oras. Hindi siya umiyak ngayon. Hindi na niya kayang umiyak. Pero ramdam mong sa loob niya, may gumuguhong takot, kasabay ng dahan-dahang tumitibay na desisyon. Lumapit siya kay A.R. Harris. Kung ganun, sabihin mo sakin ang lahat ng kailangan kong gawin. Elias, hindi mo ba ako narinig? Sabi mo baka hindi sila tumagal. Di habang nandito pa sila, habang may hininga pa, habang may oras pa ito todo ko na. Kaya sabihin mo, kailan sila kailangang painumin, painitan, anong posisyon sa pagtulog, anong oras ang check, anong gagawin kapag huminto ang hininga. Tumingin si A.R. Harris sa kanya. Matagal. Tapos tumango. Ito ang kailangan mong malaman. At nagsimula ang mahabang listahan. Oras ng pagpapakain. Paalala sa tamang init. Paano hawakan ang katawan para hindi masira ang buto? Ano ang senyales ng critical na kondisyon? Lahat. Detalyado. Habang sinasabi niya ang lahat, si Elias ay nakikinig na parang estudyanteng gustong pumasa, pero alam niyang hindi siya handa. Wala siyang background sa ganito. Pero ang puso niya. Buo. Tumigil si A.R. Harris sa pagsasalita. Elias, sigurado ka ba? Tahimik. Walang tugon agad. Tiningnan ni Elias ang kahon. Lumapit. Umupo sa tabi. Dahan-dahang kinuha ang isang tuta, yung pinakamaliit, yung halos walang tunog. Nilagay niya ito sa palad niya, at hinawakan na parang ito ang huling apoy sa gitna ng isang madilim na gabi. Tumingin siya kay A.R. Harris.
At sa tonong mababa pero buo. Kung kailangan nila ng sundalo, ako yon. Ako ang nasa unahan. Kahit anong mangyari. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, sumikat ang araw sa baryo na hindi dala ang pangamba kundi pag-asa. Ang liwanag nito'y sumayaw sa bintana ng klinika, tila sinasabing, ngayon, iba na. Sa loob, tahimik pa rin. Pero hindi na yon katahimikang puno ng takot. Tahimik dahil lahat ay nagmamasid, umaasa, nag-aalaga. Isa-isa, ang mga tuta ay humihinga ng mas pantay. May ilan na gumagapang. May isa na tumatahol kahit pamahina. Si Elias ay halos hindi na lumalabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang checklist. Temperatura. Sapat. Gatas. Mainit pero hindi sobra. Hininga. Bilangin. Ulit-uli. Doc, tawag niya kay E. Harris, yung maliit, yung pinakahuli gumapang papunta kay Luna kaninang madaling araw. Lumapit si E. Harris, pinunasan ang baso ng salamin niya, saka ngumiti ng bahagya. Nakahanap na siya ng init. Yan ang instinct. Isa yang magandang senyales. Hindi ito malakas na balita. Hindi ito headline. Pero para sa kanilang dalawa, ito na ang pinakamatamis na narinig buong linggo. Isang araw, si Paula ay napansin ang kakaibang ayos ng paa ng isang tuta. Doc, sabi niya habang tinuturo ito, medyo baliko ang pagkakatayo. Parang hindi pantay ang muscle development. Pansamantala, sagot ni E. Harris. Kapag lumakas ang buto, babawi. Basta alalay lang. Yung isa, Doc, may patch ng balat na hindi tinutubuan ng balahibo. E. Harris tumango. Possible scarring. Hindi perpekto. Pero hindi delikado. Ang mga kaibahan ng bawat isa ay hindi tinatakpan. Hindi sila naging normal pero ngayon, tinatanggap sila sa kanilang estado, hindi para kaawaan, kundi para pangalagaan. Sa kalagitnaan ng linggo, si Luna ay tumayo mag-isa. Walang alalay. Mabagal. Pero tumayo. Napalingon si Elias. Luna. Napalapit siya agad, akmang aalalayan, pero pinigilan siya ni E. Harris. Hayaan mo siya. At si Luna, sa unang pagkakataon buhat ng mangyari ang lahat, ay lumakad papunta sa mga anak niya. Yumuko. At pinisil ng ilong niya ang isa. Hinimod ang ulo ng isa pa. Ang huni ng mga tuta ay muling lumakas. Lahat ng nakakita ay napangiti. May mga luha na namuo sa gilid ng mata ni Elias. Ito na ba yung sinasabi mong milagro, Doc? Hindi ito milagro, Elias, sagot ni E. Harris, tumingin sa kanya. Bunga ito ng pagmamahal, tiyaga, at paninindigan. Makalipas ang ilang araw pa, may kumatok sa pinto ng klinika. Isang batang babae, mga 9 na taong gulang, may dalang kumot. Para po sa mga tuta, sabi niya, mahiyain. Anong pangalan mo, Hija? Tanong ni Elias. Leah po. Salamat, Leah. Hindi ito inaasahan, pero nagsimula na. Isa-isa, ang mga taga-baryo ay bumabalik, hindi na para usisero, kundi para tumulong. Si Aling Mara nagpadala ng gatas. Ang karpinterong si Mang Lito, gumawa ng maliit na kulungan na may bubong. Ang mga bata, araw-araw na dumadaan para silipin ang mga tuta. Hindi ba yan yung aso ni Elias na sabi nila may sumpa? Tanong ng isang lalaki kay Mang Lito. Pero tingnan mo ngayon, sagot nito. Mas buo pa ang pamilya niya kaysa sa atin. Hindi na usapan ng takot. Pinalitan ito ng pagkamangha. Sa ikatlong linggo, isang tuta ang unang tumayo. Nanginginig pa ang paa, pero bumangon ito, naglakad ng 3 pulgada bago sumubsob. Lumalaban talaga, tawa ni Paula, tuwang-tuwa. At dumami pa ang sumunod. Isa na ang lumalakad palibot sa kahon. Isa, natutong kumagat ng daliri. Isa, marunong nang sumunod sa boses ni Elias. Mga anak kayo ni Luna, bulong ni Elias habang pinanonood silang gumapang papunta sa kanya. Matitibay kayong lahat. At si Luna mas alerto na. Tuwing maririnig ang iyak ng kahit alinman sa mga anak, agad siyang pupunta. Tuwing may lalapit na bagong tao, titig siya. Mapagmatsyad. Inang tunay. Dumating ang araw ng malaking tanong. Pwede na ba silang ilabas sa araw, Doc? Tanong ni Elias. Kung tuloy-tuloy ang lakas at di bumababa ang timbang sa isang araw pa. Kinabukasan, lahat ay handa. Lumabas si Elias sa bakuran. May bakod.
Malinis. May lilim. Dahan-dahan niyang binuhat ang isa sa mga tuta. Tapos ang pangalawa. Hanggang sa 7 silang naroon, nakaupo sa damuhan, parang mga paslit sa unang araw ng klase. Tumakbo ang isa, tumagilid. Tumahol ang isa, walang tunog. Pero ang galak. Buo. Lumabas si Luna mula sa loob. Tiningnan ang mga anak. Tumingin kay Elias. Ayos ba? Tanong ng veterinaryo, nakatayo sa pintuan. Ngumiti si Elias. Dok, ito na yon. Habang lumalakad ang mga tuta sa damuhan, habol ang bawat dahon, nagtatakbuhan, gumugulong, isa ang tumalon papunta sa paa ni Elias. Lumuhod siya, inabot ang maliit na katawan, at sa tinig na puno ng tuwa at pagod, sabay luha na di na mapigilan, bumulong siya. Ang sabi mo imposible. Pero andito sila. At ngayon, ako mismo ang nakakita. Isang buwan makalipas ang gabing hindi malilimutan, ang klinika na minsang pinuno ng bulong-bulungan at takot ay ngayon naging parang sentro ng komunidad. Minsan sa isang linggo, may dalang pagkain ang mga nanay para sa staff. Ang mga bata, bitbit ang drawing ng mga tuta, isinusulat ang pangalan nila sa krayon, puti, tagpi, liksi, hawak, bulong, kidlat, at huli. Lahat sila, buhay. At si Luna, mas matatag pa sa dati. Hindi na siya yung inang halos mawalan ng hininga. Ngayon, bantay sarado siya sa bawat sulok ng bakuran, sinusundan ang mga anak, hinahabol ang anino ng mga ibon, at tumatabi kay Elias tuwing siya'y nagpapahinga sa ilalim ng puno. Isang tanghali, habang nag-aayos ng bagong kahon para sa mga tuta, lumapit si E. Harris kay Elias. Akala mo ba aabot tayo rito? Napangiti si Elias. Hindi. Pero hindi rin ako umatras. Tumango si E. Harris. Totoo. Isa kang hayop sa laban, Elias. Napahalakhak silang dalawa. Mula sa distansya, may ilang taga-baryo ang nakatingin. Hindi na sila usisero. Hindi na sila natatakot. Isa na silang bahagi ng kwento. Si Mang Lito ay nagtayo ng mas malawak na kulungan, may bubong at harang para sa gabi. Si Aling Mara ay nagbigay ng vitamins. Celia, ang batang unang nag-abot ng kumot, ngayon nagtuturo sa mga bagong bata kung paano hawakan ang mga tuta. Nang dumating ang ika-6 na linggo, ang mga tuta ay may kanya-kanyang personalidad na. Si Kidlat, laging nauuna sa labas ng kulungan. Si Puti, mahilig kumain. Si Bulong, mahiyain pero palaging nakadikit kay Luna. May mga bahid pa rin ng hirap. Si Huli, may banayad na pagkiwal sa likod. Si Hawak, may pilay sa kanan. Pero wala sa kanilang nagpahuli sa takbo ng buhay. Lahat sila, buhay na paalala na kahit pawasak sa simula, pwede pa ring lumipad. Isang hapon, tumigil si Elias sa pagwalis ng bakuran. Umupo sa lilim ng puno, pinagmamasdan ang mga tuta habang nilalambing si Luna. Napatingin siya sa mga kalangitan, tahimik. Dumating si E.R. Harris, dala ang ilang papeles. Anong iniisip mo? Tanong niya. Na minsan pala, sagot ni Elias, kailangan lang talaga ng isa para maniwala. Ikaw iyon noong gabi. Saka siya, sabay turo kay Luna. At ngayon kahit yung buong baryo, naniniwala na rin. Tumingin si A.I. Harris sa paligid. May mga batang tumatawa. May isang nanay na may dalang gatas. May isang binatilyong pinapahiran ng gamot si Tagpi dahil sa gasgas. Hindi lang sila naniniwala, ani E. sa Harris. Kasama na sila sa kwento. Kahit siya, hindi makapaniwalang naabot nila ito. Ang lalaking palaging handa, palaging propesyonal, ngayon ay isang saksi sa kwentong hindi kayang ipaliwanag ng medisina lang. Kinagabihan, habang ang mga tuta ay natutulog sa ilalim ng lamp sa veranda, tumabi si Elias kay Luna. Hawak niya ang isang maliit na laruan ng aso, isa sa mga unang regalong iniwan ng mga bata sa bakod. Hindi ko alam kung bakit nangyari lahat to, bulong niya. Pero salamat. Sa laban mo. Sa tiwala mo sakin. At sa mga anak mong di sumuko. Dumilat si Luna, dumampi ang ilong sa palad niya. Hindi ito maingay, hindi ito magarbo. Pero sapat para malaman niya, naintindihan siya. Makalipas ang 2 buwan, isang liham ang dumating sa klinika. Mula ito sa isang veterinaryo sa kabilang probinsya. Narinig daw nila ang kwento. Humihing sila ng pahintulot kung pwedeng bumisita, hindi para magleksyon, kundi para matuto. Akala ko tayong mga vet lang ang may alam, sabi ni E. Harris habang binabasa ito, pero mali pala ako.
May mga asong mas matibay pa sa medisina. Napangiti si Elias. Hindi lang sila basta aso. Pamilya na sila ng buong baryo. At totoo ito. Ang kwento nila Luna, Elias, at ng 7 tuta ay hindi lang tungkol sa panganganak. Hindi lang tungkol sa kababalaghan. Hindi lang tungkol sa survival. Ito'y tungkol sa paniniwala sa hindi mo pa nakikita. Sa pagsugal kahit wala kang kasiguraduhan. Sa pagyakap sa mga nilalang na hindi perpekto pero buo ang puso. At kung iniisip mong dito na nagtatapos ang lahat, nagkakamali ka. May mga lihim pa sa mga tuta. May mga pagbabagong darating pa. At may isang kwento na hindi mo asahan kung sino sa kanila ang magiging dahilan ng pinakamalaking gulat sa buhay ni Elias. Pero iyon ay para sa susunod. Kung gusto mong makita kung paano pa binago ng isang tuta ang mundo ng isang buong komunidad, huwag mong palampasin ang susunod na kwento. Dahil minsan, ang pinakamalalaking himala ay nagsisimula lang sa isang kahol. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.